Okay, so let's solve this pasteboard problem. Ito, I think November 2021 to. So this is a theory of structures problem under influence line, particularly for trusses. So kung nalang nyo sa beams, yung ano yung tawag doon? Miller-Breslau, yung principle, hindi yan applicable dito. So, doon tayo sa conventional, kung paano yung ginagawa for beams. Yung magpapadaan tayo ng 1 unit load sa bawat interval. Ayan, isa-isa. Sa bawat joint. Yan yung apat na lang yung gamitin natin. Okay, so for highway bridge truss as shown is 4 meters. Okay, 4 meters daw yan. 4 meters, 4 meters, and 4 meters. So, and H height is 5 meters. So the bridge will be designed for a uniform highway load of 8 kilonewtons per meter and for concentrated load 90 kilonewtons. Okay, so we are asked to compute the maximum ordinate of the influence line for force of member GH. Okay, so ito daw yung tinatanong maximum ordinate of the influence line for force member GH. So ito, ayan. Okay, so kung conventional method tayo, di magpapadaan tayo ng 1 unit dyan, isa-isa. So, bawat joint. So, dito una, 1 unit. Tapos analyze natin, kunin natin yung GH. Pero di naman agad natin makukuha yun. Kailangan muna natin makuha yung reaction. At pili ka kung anong side i-consider mo. So, kung ako isa-solve ko to, ito yung ko-consider ko, yung side. Yung 'pag nag-cut ako ng section, consider ko yung to the right kasi ayan, yung RE lang yung RE magagamit natin. Then, kung wala 'tong mga unit load kung dito pa banda, 'di mo consider yun, 'di ba? So, ayun. So, sige, ang gagawin natin. So, mag-table tayo kasi sabi ko nga, hindi natin agad makukuha si RE ay si ano yun, force GH. So, kailangan dumaan muna yan kay RE. So, ito, for 1x, gawa lang ako table. So, ito yung pag RE, and ito na yung kapag, kay ano na, sino yun? Kay force GH. Okay, kopyahin ko lang to. So, ito kapag x equals 0, ilan yan? So, 0, 4, 8, 12, 16, 5. 5. So, 1. So, kulangin pala to. Extend ko lang. Kasi sa baba ko na lang ilagay yung mismong influence line. Table method tayo. Ito 0, 4, 8, 12, and finally 16. So, ayan. Okay. Ang gagawin natin, eto. Pangalanan natin, mag-table tayo dyan. So, x. So, meron tayo pag 0, yung mismong left support. Then, move plus 4. Then, another plus 4. Spacing, another plus 4. Ay, 0, 4. Tama ba? Apat lang ba? Ito pala. Tama. Sumobra pala ako bilang. Okay, sumobra nga ako. Hanggang dito lang pala. Okay, tama. 0, 4, 8, 12, 16. Then, syempre, kunin natin yung reaction at E. Then, bago natin makuha si force GH. Kasi, paano ko masabing makuha na agad natin si force GH? Eh, di mag-moment ka at D, di ba? So, tanggal to. Tanggal to. Eh, di ito yung matitira. So, yan lang yung unknown. Eh, di masasolve mo agad. Okay, so, okay. If ang load mo is nasa x equals 0, unit load mo, tapos x equals 0, so ano yung maging RE mo? So, ano yung maging solution mo dyan? So, summation of moment tayo sa kabila at A.
Kasi di naman natin kailangan kunin yung reaction dun. Kailangan natin makuha yung sa reaction na T. So, moment at A equals 0. So, we have 1 times, ano? So, 1 times 0. Tama. Tapos, equal yan sa RE times 16. So, itong 16, constant yun. Pero itong 1 times 0, pwede natin gawan ng equation yan. Ano yan? Gawan natin ng expression yan. So, pwede natin gawin na para applicable siya sa lahat. So, pwede natin pangalanan na 1 times x, ano? 1 times x equals RE times 16. So, to solve for RE, so basically, ano lang yan, x over 16. Ngayon, so pwede mo na yung i-calc yan sa calcu. X over 16, then palit-palitan mo na lang yung value ni x. So, x over 16, if x equals 0, syempre, if x equals 0, RE is 0. If x equals 4, RE is 1/4. If x equals 8, RE is 1/2. Then if x equals 12, RE is 3/4. Then finally, actually yung isa dyan, and if RE is 16, tama ba? Ay, if x is 16, RE is 1. So ayun, ayun na yung reactions natin. Sunod natin i-consider is yung force GH. So paano naman yan? Ito na yan. Moment naman tayo at ano, ay wait lang. Okay, so moment naman tayo at D. Ayan. Okay, so pag nag-moment tayo at D, consider lang natin yung section to the right. So we have this, tanggal na to kasi nag-meet sila dito sa point ano natin, pinagkukunan ng moment. So wala nang moment arm yun. So ito na lang meron. Then alam natin na itong RE weighs pa counterclockwise. So dapat si FGI pa-clockwise. FGH rather. So pag ganun, edi compressive nga si ano. Compressive pala talaga tong GH. So dito ko ilagay yung rotation. Ganyan. Okay? So ayan. So ang gagawin naman natin dyan is mag-moment naman tayo at D equals 0. So ano meron dyan? General dyan is RE times ano? RE times 4. So yung moment arm mo, D. So S lang. RE times 4. Constant yun. Equal to ano? Itong FGH times yung moment arm and 5. Ayun. Tapos, take note na applicable to hanggang x mo equals D. Kasi kung andito yung mga unit load mo, di mo consider yan. Nasa kabila yan eh. Hanggang dito yung unit load 1 mo. Pag dito din. At syempre kapag dito, di yan kasama. Kasi, nandun siya sa mismong point eh. Kung saan ka mag-moment. So, walang moment arm din. So, pagdating dito sa RE, so dito na siya mo consider. Pagdating niya na sa last na joint. So, ngayon, applicable lang to for an FGH is equal to what? RE times 4/5. Tama. O, 4/5 ng RE. Ngayon, palitan lang ulit natin para masolve natin yung FGH. So, 4/5 times RE. Yung RE, ayan, yung nasolve natin kanina. So, 4/5 times 0, syempre, 0. Then, 4/5 times 1/4. 1/4, palitan naman yan. So, that's 1/5, tama? 4/5 times 1/2. That's 2/5. Then 4/5 times 3/4. That's 3/5. And again, sabi ko, hindi yan applicable dito. For at x equals ano, at x equals 16 na siya. So may madadagdag na sa kanya, FGH. Okay, mali. RE times 4. Balik lang natin to. RE times 4 equals FGH times 5. Pero, may unit load na yun. May unit load ka na dun. Ito. So, si 1.
So, pag moment ka at D, so, wala nang silbi to si FGH. Kasi, yung RE mo 1, yung unit load mo rin 1, edi sila lang yung mag-govern. Ay, sila lang yung may moment, di ba? So, wala kang moment na may induce dun kay FGH. Kasi 1 times 4 equals 1 times 4, di ba? Kaya yan, magiging 0 yung FGH mo kung idadagdag mo to. Plus ano yun? RE tapos 1 times 4. O, di ba? Kasi nga, ito si RE mo is 1. 1 times 4, 1 times 4. Ibig sabihin, 0 to. So, FGH is 0 yan. So, ibig sabihin, ayun, babalik ka na. Magiging 0 din to. So, kung gagamitin natin yan, pwede ko ba ma-ano pa to? Pwede ko ba makat? Hindi. Lagay ko lang yung Lagay ko lang siya lagyan ko lang siya ng influence line. Ayan. So, magiging influence line na natin dyan is what? Lagyan ko na lang to. Linya. Mhm. Then, last two. Then, last one. Ayan. So, ano yung influence line for member FGH? So, ayan. So, 0. Then, 1/5, 2/5, 3/5. Diba? Pataas ng pataas. 1/5, 2/5, 3/5. Then, nag-0. Kung papansin mo, same yung slope niyan. Pwede mo lang yan pag-connect. 1/5, 2/5, 3/5. Diba? Linear. Ano nagdadagdag? 1/5. Linear yan siya hanggang dyan. Ayan. Then, dito is bigla siyang drop. From the top. Ayan. So, so ito, 1/5. Ito yung 1/5. Ito yung 2/5. Ito yung 3/5. Which is, in decimal, yun yung 0.6. Tama? 3/5. So, ayun. Yun yung sagot. Naka 3/5 tayo. For a while. Okay. Ayan. Ayan. So, 0.6. So, negative siya. Lahat pala compressive pala yan kasi nasa baba ng x-axis eh. So, compute the maximum compressive stress of stress tas kilonewton, no, of member GH due to the concentrated. Buti di nag-iba ng ng force na inahanapan. Puro GH lang siya. In fact, yung isa, maximum compressive stress due to uniform highway load. So, for concentrated load, di itong 90, itatapat natin to sa may mataas na sa may mataas na ordinate sa 90. So, for number 20, that is just 90 times 0.6. Ilan yun? 90 times 0.6. So, that's ilan? That's 54. Okay. Ayun. Ako na pala to. Ini-negative natin to. Negative 0.6. Pababa eh. So, negative 54. Tama? Compressive naman sinabi eh. Pero, yun. Pag compressive nga, negative siya. Then finally, compute the maximum compressive stress member GH due to uniform highway. Pag highway naman, or yung pag uniformly distributed load, edi, ito naman yan. Apply mo siya sa buong area. Ayun, yung buong compressive na part. Kasi, kung may tension dyan, edi di mo kasasama yun. Baga, if may ganito pa dyan, ayan, di mo isasama. Tension na yung part na yun eh. So, compression lang. So, pag ganyan naman, edi multiply mo lang yan sa area eh.
So that is, ayun, 8 kilonewtons per meter. Negative 8 times 1 half. Ang base natin ay 4, 8, 12, 16. Then ang height natin ay 0.6. So, ilan yan? So, negative 8 times 1 half times 16 times 0.6. Ayun, 38.4. Ayun, negative din siya. That's it. So, eto pala, baka lang nagtaka kasi baka may tanong, what if paano kung dito mo ilagay? Parehas lang yun kasi 'di ba kung naalala niyo yung principle of transmissibility, na kapag may line of force ka, pwede mo siya i-transfer kahit saan basta nasa line of force niya lang din, line of action of force. So ayun, so kung dito or dito parehas lang yan. Parehas lang yan ang magiging moment, eh. So ayun, and that's it. So ayun, hope you learned something. Thank you.